Sunod, wag kang maganyan ha. Respetuhin mo ha. Pag hindi ka magpakabait, babarilin kita ha. Kung maging presidente si Duterte, tapos sumito na siya sa pagdadrugs, alam namin na kasali siya sa drug watchlist. Nakakaramdam siya na may sumusunod sa kanya. Naghihintay siya ng pasahero. Nakarinig na lang ako ng 2 putok. Pagkatapos nun, nakita ko si Papa. Kilala namin yung pumatay kasama ng mga polis. Alam namin na hindi na mahuhuli yun. Noong tumakbo si Rodrigo Duterte bilang Pangulo, isa sa pinakamatunog niyang pangako ay ang tapusin ang problema sa droga sa loob lang ng 6 na buwan. At aminin man natin o hindi, maraming Pilipino ang naniwala sa kanya. Pero habang tumatagal, napaisip din ng marami. Posible nga bang matapos ang isang problemang matagal nang pinipilit ayusin ng ating bansa sa loob lang ng kalahating taon? At kung oo, anong kailangan gawin para mangyari iyon? Those are really the criminals of having a headache, especially drugs. My God, I hate drugs. And I had to kill people because I hate drugs. As a newbie, I usually feature books that I genuinely love. Pero paminsan-minsan, gusto ko rin pag-usapan yung mga issue na relevant. Yung mga issue na hanggang ngayon ay pinagdedebatehan pa rin ng mga Pilipino. At isa na doon ay ang war on drugs ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. Hanggang ngayon, laman pa rin siya ng balita dahil sa kaso niya sa ICC at sa mga alegasyon ng crimes against humanity. At kahit ilang taon na ang lumipas, hati pa rin ang opinyon ng mga tao. May ilan na naniniwalang mas naging ligtas ang bansa noon, pero mayroon din mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, na hindi man lang nabigyan ng pagkakataon ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya para sa episode na ito, naisip kong ikwento ang ilan sa mga karanasang iyon sa pamamagitan ng Some People Need Killing ni Patricia Evangelista. Dahil minsan, mas naiintindihan natin ang isang issue kapag narinig natin ang mga kwento mula sa mga taong naapektuhan nito. At pagkatapos ng episode na ito, kayo na ang bahalang magdesisyon. Tama ba talaga ang naging paraan ni Pangulong Duterte sa paglaban sa droga? Ako nga pala si Tessa Saavedra at samahan niyo ako ulit dito lang sa Isang Pahina, Isang Kwento, Isang Aral. Ang sarap pala magbasa. Hello mga ka-bookworms and welcome back to Ang Sarap Pala Magbasa, where books don't just tell stories, they wake us up to reality. So before we dive in, make sure to like this episode, leave your thoughts in the comments, and subscribe to Ang Sarap Pala Magbasa so you don't miss future deep dives like this. At bago tayo magpatuloy sa about the author, gusto ko muna mag-share ng konting backstory sa librong ito. Last year, I experienced the biggest health scare of my life. It started with a severe headache and fever that just wouldn't go away. Despite taking medication, my condition didn't improve, so I had to be rushed to the hospital. Pagkatapos ng maraming test, nalaman ko na meron pala akong acute transverse myelitis. Isa itong kondisyon na nakakaapekto sa spinal cord. At dahil doon, naging paralyzed ako from waist down. Habang nagpapagaling ako sa ospital, kahit kasama ko naman ang nanay ko, I found myself spending a lot of time alone with my thoughts. Gawa ng hindi naman ako makagalaw, I started reflecting on the decisions that had led me to that point in my life. Relationships, career choices, missed opportunities, and many others. Strangely enough, my mind also wandered to the leaders I had chosen to support and vote for. Weird, right? But maybe it's not that weird at all. Because when you're lying in a hospital bed facing one of the most difficult moments of your life, you begin to realize that the politicians, influencers, and public figures you look up to won't be there beside you when you need help the most. What truly matters are the people directly affected by the decisions those leaders make, and whether those decisions actually improve their lives. So nung pinayagan na akong umuwi para i-continue yung recovery ko sa bahay, naalala ko na meron pala akong libro na binili na sinulat ni Patricia Evangelista.
At that time, I didn't know that reading it would challenge many of my assumptions, force me to confront uncomfortable realities, and make me reflect even more deeply on the choices we make, not just as individuals but as citizens. So bago tayo pumunta sa mga naging realizations ko, I'd like to share something about the author. Si Patricia Evangelista ay isang Filipina journalist na matagal nang nagko-cover ng karahasan, kahirapan, politika at human rights issues sa Pilipinas. Sa katunayan, ilang taon na niyang sinusubaybayan ang war on drugs ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. Mula sa mga crime scene hanggang sa mga pamilyang naiwan ng mga biktima. At dahil doon, nabuo niya ang librong Some People Need Killing. So for the trivia, una ko narinig ang pangalan ni Patricia Evangelista noong nanalo siya sa isang London-based international public speaking competition. At ang mas impressive pa rito, teenager pa lamang siya noon. Nanalo siya dahil sa kanyang speech na pinamagatang Blonde and Blue Eyes para sa temang Borderless World, kung saan tinalo niya ang 59 contestants mula sa 37 na bansa. At honestly, makikita mo talaga na kahit noon pa lang, magaling na talaga siyang magkwento. Hindi lang siya marunong magsulat, kundi marunong din siyang magpahayag ng mga bagay na minsan mahirap sabihin. Which makes sense kung bakit sobrang naging malaki ang impact ng pagsulat niya ng Some People Need Killing. So for the synopsis, at gaya nga na sinabi ko sa intro, nabasa ko po itong librong ito last year. Nataon pa na Holy Week din nun. Habang nagpapagaling ako, ito yung naisip kong basahin. Medyo bad decision yata siya. Kasi habang binabasa ko yung libro, parang lalong bumigat ang pakiramdam ko. Kung titignan lang natin ang dedication, this book is dedicated to the survivors of the drug war, named and unnamed, who have chosen to bear witness. Without their courage, this record would not exist. Doon pa lang, alam mo nang hindi magiging magaan ang librong ito. Gayunpaman, desidido pa din akong basahin ang librong ito dahil gusto kong malaman kung effective ba talaga ang war on drugs sa nakaraang administrasyon. Through powerful storytelling and real-life accounts, ipinakita ng libro kung paano naapektuhan ng war on drugs ang mga ordinaryong Pilipino, mga nanay na nawalan ng anak, mga batang naulila, at mga pamilyang naiwan na may takot at trauma. Hindi lang kasi ito tungkol sa politika. Hindi lang ito tungkol sa drugs. This book is about people. At habang binabasa ko siya during Holy Week, isang panahon supposedly for reflection and healing, mas lalo ko naisip kung gaano kabigat yung mga pinagdaanan ng mga biktima at ng mga pamilyang naiwan nila. Kaya para sa susunod na segment, naisip ko ibahagi ang kwento ng 2 sa libo-libong naging biktima ng EJK. Dahil sa likod ng bawat numero ay may pangalan, may pamilya, at may buhay na tuluyang nabago. Sa kanilang mga kwento, mas mauunawaan natin ang realidad na gustong ipakita ng aklat na ito. Isa sa mga kwentong talagang tumatak sa akin ay ang kwento ni Justin Lopez. Si Justin, o mas kilala sa palayaw na Tirek, ay lumaki sa Tondo. Ipinanganak siya noong bispiras ng bagong taon ng 1991, kina Normie at Lito Lopez. Bata pa lang siya, na-diagnose siya ng epilepsy, kaya binigyan siya ng palayaw na Tirek. Dahil tuwing inaatake siya, tumitirik ang kanyang mga mata na may kasamang panginginig ng braso at pangangatal ng kanyang mga ngipin. Dahil sa barkada, natuto siyang gumamit ng marijuana at kalaunan, shabu. Pero sa kabila noon, itinuturing pa rin siya na mabuting anak. Nagtatrabaho siya at kumakayod para makatulong sa pangkabuhayan nila na pangangalakal. Sa edad na 21, 2 na ang anak niya. Minsan na siya naaresto dahil nadamay siya sa isang anti-drug operation na target ng isa sa mga kaibigan niya. Pero noong gabi ng May 18, 2017, hindi niya alam na iyon na pala yung huling gabi ng buhay niya. Nasa bahay lang si Justin nang may tumawag sa kanya, pero hindi niya daw yun kilala kaya lumabas na lang siya para magmerienda. Suot-suot niya ang dilaw na Nike t-shirt. Madilim nung gabing iyon. Ayon sa testimonya ng tiyuhin niyang si Nestor, may mga lalaking mukhang pulis na lumapit kay Justin malapit sa Riles. Pagkatapos ay tinutukan siya ng baril. At ang ginawa raw ni Justin, itinaas niya ang mga kamay at nagmakaawa. Parang awa niyo na po, wag niyo na akong patayin. Pero habang nangyayari iyon, inatake siya ng epilepsy. Sa kasamaang palad, wala doon ang nanay niyang sanay tumulong sa kanya kapag sinusumpong siya. At ayon sa testigo, sinampal muna siya bago siya binaril. 25 years old lang si Justin na namatay siya. Noong una ay hindi pa makapaniwala ang nanay ni Justin na pinatay siya.
Pero dahil suot-suot niya ang kanyang paboritong yellow Nike shirt at yun ang nakita ni Normie nang ipinakita sa kanya ang bangkay, wala nang nagawa ang nanay niya kundi maniwala sa isang itinuturing niyang isang napakasamang bangungot na nangyari sa buhay nila. Ayon sa police report, tinawag iyong armed encounter. Sinasabi ng mga pulis na nanlaban daw si Justin at tinangkang umiwas sa pag-aresto. Pero para sa pamilya ni Justin, ibang kwento ang nakita nila. Hindi isang nanlaban, kundi isang lalaking may sakit na natatakot at nagsusumamo na huwag patayin. Paglipas ng ilang taon, nagkaroon ng kaunting pag-asa ang pamilya ni Justin na maglabas ng order ang ombudsman laban sa isa sa mga sangkot na pulis na si Jerry Heñalope. Pero tulad ng maraming pamilya ng EJK, tila hindi pa din nila nakakamit ang tunay na hustisya. Dahil bagamat hindi na pulis si Heñalope, hindi pa din naman siya nakulong sa nagawa niya. Isa rin sa mga kaso na banggit sa librong ito ay ang kaso ni na Frank at Sonia Gregorio. At ang nakakatakot dito, hindi ito drug-related case. Pero naging isa pa rin ito sa mga insidenteng nagpagising sa maraming Pilipino tungkol sa abuso ng kapangyarihan at kultura ng karahasan sa bansa. Nangyari ito sa Panikitarlac. Kung magdadab ako ng title para sa kasong ito, I would call it Gunshots That Were Heard All Over the Country. Dahil di tulad na ibang kasong pagpatay na walang footage o witnesses, ito nakuna ng video. Nagsimula raw ang away dahil sa boga, isang improvised noisemaker na gawa sa PVC pipes o kawayan, na kabilang sa prohibited firecrackers. Sa video na kuha ng 16-year-old na kamag-anak nila, makikita ang mainit na pagtatalo sa pagitan ng pamilya Gregorio at ng pulis na si Jonuel Nuesca. Habang tumataas ang tensyon, maririnig pa sa background ang kantang I Don't Care ng bandang To Anyone. At pagkatapos noon, biglang pumutok ang baril. Binaril si Sonia Gregorio. At nang yakapin at tulungan siya ng anak niyang si Frank, pati siya binaril din. Sa harap mismo ng isang batang babae na 12 anyos na anak ni Nuesca. At dahil kumalat ang video online, naging imposible para sa publiko na iwasan o i-deny ang nangyari. May resibo, may footage, kaya kita ng buong bansa. Noong unang linggo ng January 2021, humarap si Jonuel Nuesca sa korte at nag-plead ng not guilty. Pero 8 buwan matapos noon, nahatulan din siya. Noong November 30, 2021, namatay siya sa New Bilibid Prison Hospital matapos umuna siya mag-collapse habang naglalakad kasama ang kanyang kakosa. Ayon sa report, cardiac arrest ang ikinamatay niya. Pero kahit may conviction na, walang desisyon ng korte ang kayang magbalik ng buhay nina Frank at Sonia Gregorio para makapiling nila ulit ang kanilang pamilya. Magkaiba man ang kaso nina Justin Lopez at ng mag-inang Gregorio, parehong ipinapakita ng mga insidenteng ito kung gaano kalaki ang epekto ng isang kulturang nasanay sa karahasan. At kahit hindi drug-related ang kaso ng pamilyang Gregorio, maraming Pilipino ang naniniwalang bahagi pa rin ito na mas malaking atmosphere of violence na lalong lumakas noong kasagsagan ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Because as a leader, people tend to follow your example. Kapag paulit-ulit na pinapakita ng isang leader na okay lang ang marahas na paraan laban sa mga pasaway o kriminal, may mga taong unti-unting nasasanay sa ideyang normal lang ang pumatay basta sa tingin nila ay may kasalanan ng isang tao. At minsan, hindi na malinaw kung sino talaga ang nagiging target at kung sino ang nadadamay. May isang linya pa nga naging kontrobersyal mula mismo kay former President Duterte. But if you're uncertain or you suspect they'll draw first, kill them so it's done. One less idiot in the world. Para sa maraming kritiko ng drug war, delikado ang ganitong klaseng rhetoric. Lalo na kapag nanggagaling mismo sa pinakamataas na lider ng bansa. Dahil kapag pakiramdam ng ilang pulis o opisyal na may basbas o proteksyon sila mula sa taas, mas lumalakas ang loob nilang gumamit ng dahas nang hindi natatakot sa consequences. At yun ang kinakatakutan ng marami. Kapag nasanay ang isang lipunan na tanggapin ang karahasan bilang solusyon, mas lalong lumalabo ang linya sa pagitan ng justice at abuse of power. And up next is what I liked about the book. Sabi nga nila, the truth shall set you free. And for me, this book truly became an eye-opener. Sa pamamagitan ng librong ito, nabigyan ng boses sa mga biktima ng karahasan. Mga tao madalas hindi naririnig sa balita o naikukuble sa likod ng mga numero. Mas naging totoo at mas mabigat ang kwento dahil galing mismo ito sa mga kaanak na mga namatay. Mga nanay, tatay, anak at kapatid na patuloy na lumalaban para sa hustisya kahit sobrang hirap at sakit.
At habang binabasa mo ito, mapapaisip ka talaga. Hindi lang ito tungkol sa isang panahon ng ating kasaysayan, kundi tungkol sa mga buhay na nawala at mga pamilyang hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng katarungan. On the other hand, ang hindi ko nagustuhan sa librong ito is that it's a sad and dark reminder of the unfair and violent treatment of drug suspects during the time of Duterte, including those who were not truly involved in drugs. And in a way, it also makes you question the promise that was made, that drugs and drug addicts in the Philippines would be eradicated. But as the stories in this book show, addiction was not simply solved. In many cases, it was met with fear, violence, and loss of life, rather than treatment, rehabilitation, or understanding. Hindi rin naman talaga tuluyang nawala ang droga sa bansa. If anything, the problem became more complicated, not less. At mahalagang tandaan na ang termino ng isang presidente ay limitado lang sa 6 na taon. After that, many of these programs and policies either change, weaken, or are replaced, leaving long-term issues like addiction and poverty still unresolved. In the end, the book leaves you with an uncomfortable but necessary realization that real solutions require more than force. They require systems that continue beyond personalities and political terms. So for that, pupunta na tayo sa aking favorite quote. 5 months after I was born, 37 years ago, my people said no man should die because a dictator said he must. My people said it in front of tanks. They said it in front of guns. They knelt and they sang and they prayed. And they were brave. And because they were, I was born free. I chose this quote because it reminds us of the courage of Filipinos during the EDSA People Power Revolution, where ordinary people stood together against dictatorship and demanded freedom without violence. It also brings to mind figures like Ninoy Aquino, whose death became a symbol of resistance and a turning point in our history. And here's where the reflection becomes uncomfortable. How did we go from honoring people who stood and even died for democracy and human rights to a time when many Filipinos ended up electing leaders whose campaigns were associated with violence and killing without due process? It's definitely not an easy question to answer, but maybe it's exactly the kind of question we need to keep asking, because it forces us to not look at not just our leaders, but ourselves as a nation. So for the conclusion, whether you're DDS or not, I think we can't deny the fact that many lives were lost during the time of Rodrigo Duterte. And a huge part of that conversation has always been linked to the government's war on drugs. This book tells the stories of EJK victims and sheds light on the reality behind the so-called war on drugs implemented during the previous administration. I give this book 4 out of 5 stars. For a book that retails for around 799 pesos, I think it's well worth the price, especially because the issues it raises remain highly relevant today. I was compelled to read this book because I wanted to know if the war on drugs was truly effective. And there was always something nagging at me, like something didn't feel right. And after reading it, I realized that instinct wasn't wrong. If you're a strong supporter of the drug war, I would still recommend reading this book, not to change your mind immediately, but to at least understand the other side, the victims, the families, and the reality of those who lost loved ones in the name of this campaign. Because these victims aren't monsters. They are humans, people who struggled, lived, and were shaped by a society that also failed them in so many ways. At the end of the day, taking shortcuts to solve deep-rooted societal problems rarely leads to real solutions. For me, that's what the drug war represented, an attempt to fix something complex through force alone. If we want lasting change, problems like addiction, poverty, and crime don't disappear overnight. They require time, systems, and solutions that go beyond fear and violence. So for the final thoughts, ang sarap pala magbasa dahil nagiging paraan ito para mabigyan ng boses sa mga taong hindi nabigyan ng pagkakataon ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang sarap pala magbasa dahil ito'y nagiging paraan para mapag-usapan ng mga bagay na madalas ay komplikado, kontrobersyal at mahirap unawain. At ang sarap pala magbasa dahil sa pamamagitan ng mga libro, mas nagkakaroon tayo ng pagkakataon makita ang iba't ibang pananaw at mas mapalalim ang ating pag-unawa sa mundo at sa ating kapwa. And that concludes my review of Some People Need Killing. Reading this book wasn't easy.
There were moments when I had to pause, reflect, and ask myself difficult questions. Questions about justice, questions about accountability, and questions about the kind of society we want to build. During one of the most darkest periods of my life, I found myself reflecting on the decisions I had made, not just personally but also as a citizen. This book reminded me that the choices we make at the ballot box have real consequences for real people. Whether you agree with Patricia Evangelista's perspective or not, I believe this is a book worth reading because it challenges us to look beyond political slogans and confront the human stories behind the headlines. If you enjoyed this episode, don't forget to like, share, and subscribe. Available din tayo sa YouTube, Spotify, and Apple Podcasts. At the end of the day, hindi layunin ng podcast na ito na diktahan kung paano ka dapat mag-isip. Bagkus mas gusto lang natin hikayatin ang bawat isa na maging mas mapanuri, magtanong, at maging bukas sa pag-unawa sa mga realidad na maaaring iba sa sarili nating karanasan. Ako nga pala ulit si Tessa Saavedra. Maraming salamat sa pakikinig at samahan niyo ako ulit sa susunod na episode dito lang sa Isang Pahina, Isang Kwento, Isang Aral. Ang sarap pala magbasa. Shut